Mainit ang sikat ng araw nang magising si Rosa mula sa banayad na halik ni Mario sa kanyang noo. Sa maliit nilang bahay na yari sa kahoy at pawid, masisilayan ang simpleng pamumuhay ng mag-asawa. Maingang tilaok ng manok, may ilang batang naglalaro sa labas at sa kusina ay umaalingasong amoy ng kape na kanina pa hinahanda ni Mario. Bango na mahal, niluto ko ng paborito mong tuyo. May kape na rin. Aba, napakabait naman ng mister ko ngayon ah. May paalmusal pa? Anong meron? Wala naman. Gusto ko lang makita kang masaya kahit paano. Alam kong hirap na hirap tayo ngayon, mahal. Pero balang araw, babangon din tayo. Oo naman, mahal. Basta magkasama tayo, kakayanin natin. Hindi naman mahalaga kung malit ang bahay o kulang ang ulam. Ang mahalaga, buong pamilya. Minsan, naisip ko, sana maibigay ko lahat ng gusto mo. Nakikita kong ibang mag-asawa. May magandang bahay, may sasakyan, may sariling negosyo. Tayo, tuyot kape lang, Rosa. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangang ikumpara ang sarili natin sa iba eh. Ang mahalaga, nagsisikap ka. Mahal kita hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa puso mo. Ngumiti si Rosa at hinawakan ng kamay ng kanyang asawa. Saglit silang natahimik. Sa labas, naririnig nilang mga kapitbahay na abala sa kani-kanilang gawain. Para bang ang payak na umagang yun ay isa ng maikling pahinga mula sa mga suliraning dala ng buhay. Pagkatapos ng almusal, sabay silang lumabas upang magdilig ng mga halaman sa maliit nilang bakuran. Sa tabi ng kanilang bahay ay may nakatanim na kamatis, talong at sili. Munting gulay na siyang nagiging pantulong sa kanilang hapag. Alam mo, mahal, panimula ni Mario habang dinidiligan ng mga halaman. Kahit mahirap lang tayo, masaya ako. Kasi sa tuwing umuwi ako mula sa trabaho, ikaw nakikita ko. Nakakapawi ng pagod. Sus, bolero ka talaga. Pero sige na nga, maniniwala na ako. Pero mahal, may naisip ako. Ano yun? Ano kaya kung pumunta ako sa ibang bansa para magtrabaho? Ang dami kong nakikitang kapitbahay natin na nakapagpuntar dahil nag-OFW sila. May bahay, may lupa, may negosyo. Kung ako din kaya? Tanong ni Rosa, pero sandaling natahimik si Mario. Tila nagulat sa narinig. Rosa, seryoso ka ba? Paano ako? Paano tayo? Ayokong malayo ka sa akin. Alam kong mahirap, mahal. Pero iniisip ko lang kinabukasan nating dalawa. At sa magiging anak natin kung papalarin. Gusto ko balang araw. May sarili tayong maayos sa bahay. May maayos na kwarto. Hindi lang pawid at tabla. Ayokong habang buhay tayong ganito. Hindi ko sinasabing kulang ka ha, Mario. Gusto ko lang na mas maging magandang buhay natin. Huminga ng malalim si Mario. Kita sa mga mata niyang pagtutol. Ngunit, naroon din ang pagkaunawa. Alam mo namang hindi ko kayang malayo ka. Pero kung para sa kinabukasan natin, baka tama ka. Hindi pa naman ngayon. Plano pa lang. Gusto ko muna ang pag-isipan natin ng mabuti. Hindi ko rin kayang iwan ka ng basta-basta. Kung sakaling matuloy ka, pangako mo sa akin ha. Lagi kang mag-iingat. At huwag mong kakalimutan na nandito ako. Naghihintay. Pangako. Seryosong sagot ni Rosa sabay yakap sa kanyang asawa. Hanggang sa sumapit ang hapon, dumalaw ang isa nilang kapitbahay, dalang ilang gulay mula sa kanyang taniman. O Rosa, Mario, hato dagdag para sa inyo, pang-ulam. Sayang kasi kung masisira lang. Bungad ni Aling Marta. Salamat Aling Marta ha, ang bait mo talaga. Alam nyo, kahit mahirap tayo, masarap pa rin ang buhay dito sa baryo. Walang masyadong ingay, lahat magkakilala at nagtutulungan. Pero Rosa, narinig ko ha, balak mo raw mag-abroad? Ha? Paano niyo po nalaman? Ay, narinig ko lang kanina. Ay naku, tama yan. Tingnan mo nga si Nena, nakapagpundar dahil nagtrabaho sa abroad. Kung kaya niya, kaya mo rin. Pag-iisipan pa namin Aling Marta. Hindi kasi madaling desisyon yun eh. Napatingin si Mario kay Rosa, sabay ngumiti ng pilit. Oo nga naman.
Pero kung ako sa inyo, susuportahan kong isa't isa. Para na rin sa kinabukasan. Sige, aalis na ako. Baka hinahanap na akong ng mga apo ko. Pagkaalis sa Aling Morta, natahimik ang mag-asawa. Sa pagitan nila ay parang may nakabitin na tanong. Handa ba silang sugalan ng pagmamahalan para lamang sa magandang bukas? Kinagabihan, nakahiga sila sa papag, magkatabi. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng kuliglig at hampas ng hangin sa pawid ang maririnig. Mahal, mahinang bulong ni Rosa. Salamat ha. Kahit mahirap tayo, hindi mo ako pinababayaan. Sobra ako nagpapasalamat na ikaw naging asawa ko. At salamat din, dahil kahit wala akong maibigay na marangya, ikaw pa rin ang pinakamalaga. Kahit gaano kahirap, kaya natin basta magkasama tayo. Oo, kaya natin. At sa gabing yun, sabay silang nakatulog na may pangarap na kanilang puso. Pangarap na hindi pa nila alam, pero balang araw ay susubukin pala ng tadhana. Sumapit naman ng umaga, maaga namang nagising si Rosa kinabukasan. Sa labas ng kanilang munting bahay, umaalulong ang aso ng kapitbahay. At sa itaas ay nag-aagaw ng manok sa pagtitilaok. Sa maliit na mesa ay inilabas niya ang nilutong lugaw na may konting manok. Isang espesyal na almusal na matagal niya nang pinag-ipunan. Mahal, bumangon ka na riyan. Baka lumamig pa ang lugaw. Sayang naman ang sabaw. Masayang tawag ni Rosa habang inaayos ang mesa. Ano to? May special okasyon ba at may lugaw tayo ngayon? Bola ka na naman. Gusto ko lang ipakita na kahit sa hirap, kaya kong maghanda ng masarap para sa'yo. Para hindi puro tuyot kape lang, no? Aba, may itlog ba? Ayos parang fiesta na rin to. Pareho silang nagtawanan at sabay na kumain. Habang humihigop ng sabaw, nagsalita bigla si Mario. Mahal, alam mo kahit simpleng pagkain lang to, parang ang sarap-sarap kasi ikaw nagluto. Ang galing mo talaga. Kung may paligsahan ng pinaka-the best na asawa, panalo ka. Naku, ikaw talaga. Puro kabiro. Pero salamat mahal ha. Ang sarap pakinggan. Pagkatapos ng almusal, sabay sila nagpunta sa bukid para tumulong sa pag-aani ng kapitbahay nila. Hindi naman sila binabayaran ng malaki. Ngunit, malaking tulong na rin ng dagdag bigas o gulay na binibigay sa kanila kapalit ng tulong. Sa ilalim ng araw, pawis na pawis silang dalawa, ngunit masaya. Habang nag-uusap ang ibang magbubukid, nagkakantsawan din silang mag-asawa. Oy Mario, swerte ka kay Rosa Aba, kahit pawis na pawis, maganda pa rin. Sigaw ng isa sa mga kasama nila. Oy, huwag yung ganyan Akin lang to. Baka makalimutan yung asawa ko to. Napangiti si Rosa at si Mario yung ngumiti pero nagkukunwaring nagsiselos. Silosong mister. Biro ng isa at naging tawanan ng lahat. Narinig mo yun? Kahit pawis na pawis ka daw, maganda ka pa rin. Ani Mario habang naglalakad sila at inakbayan si Rosa. Bola na naman. Hindi bola yun. Minsan nga naiisip ko, baka hindi kita deserve Kasi ang bait mo, masipag, maganda. Tapos ako heto, simpleng magsasaka lang. Ano ka ba? Huwag mong sabihin yun mahal. Ikaw ang tahanan ko. Kung wala ka, wala akong silbi. Hindi ko kailan ng pagsisisihan na ikaw ang pinili kong makasama habang buhay. Ani Rosa at hinawakan ng kamay ng asawa. Sa muli, dumalo yung init ng pagmamahalan sa kanilang puso. Ilang sandali ng katahimikan ang lumipas. Biglang ngumiti si Mario at niyakap si Rosa ng maghigpit. Mahal? Oh. Yung napag-usapan natin nung nakarang araw? Yung balak mong mag-abroad? Napatingin naman si Rosa kay Mario na tila ba alam niya na ang sasabihin ng mister. Alam mo, mahirap man para sa akin pero kung yung desisyon mo, susuportahan kita. Pero pangako mo mahal huwag mo akong kakalimutan Huwag mong hahayaang mabura ako sa puso mo. Napangiti si Rosa sa kaniyakap si Mario. Hindi mangyayari yan. Ikaw ang buhay ko Mario. Kaya kong tiisin ang lahat.
Basta alam kong hinihintay ka sa akin. Tingnan mo nga naman oh. Nag-uusap pa lang tayo tungkol sa pag-alis mo. Naiiyak na agad tayo. Paano pa kaya kung totohanin mo na? Oo nga, drama na agad. Natawa si Rosa sa gitna ng kanyang pagluha. At muling bumalik ang magaang usapan. Pinag-usapan nila ang mga simpleng bagay. Mga pangarap, mga plano, kung sakaling matuloy ang pag-a-abroad. At ang kanilang mga panata sa isa't isa. Habang nakahiga, nakatingin sila sa kisame. Hawak ni Mario ang kamay ni Rosa ng mahigpit na para bang ayaw ng pakawalan. Mahal, Ano yun? alam mo, kahit saan ka man mapunta, kahit gaano kalayo, hihintayin kita. Basta pangako mo uuwi ka. Pangako, uuwi ako. At sa pag-uwi kong yun, may dala na akong pangarap para sa ating dalawa. Napangiti si Rosa at humalik sa pisngi ng kanyang asawa. At sa ilalim ng malamnam na ilaw ng lampara, nakatulog silang magkahawak ang kamay. Dalawang pusong puno ng pagmamahalan, ngunit unti-unting sinusubok ng mabibigat na desisyon. Mabilis lumipas ang malinggo matapos ang desisyon nilang mag-asawa. Unti-unti nang inaayos ni Rosa ang mga papeles niya para makaalis. Mahabang prosesong dinaanan. Pag-a-apply, seminar, medical check-up. Ngunit bawat hakbang ay parang karayom na tumutusok sa puso niya. Sapagkat alam niyang papalapit ang araw ng pamamaalam. Isang umaga habang nakaupo sila ni Mario sa harap ng mesa, hawak ni Rosa ang maliit na sobre. Mahal, dumating na. Ano yun? Plane ticket. Sa susunod na linggo, aalis na ako. Para bang tumigil ang mundo ni Mario. Ilang segundo siyang nakatulala. Hawak ang tasa ng kape. Pagkatapos, pilit siyang ngumiti. Ganun ba? Ang bilis naman. Parang kahapon lang pinag-uusapan lang natin to ah. Ngayon, eto na. Sabay inom ni Mario ng kape. Mahal, huwag kang malungkot. Hindi ko rin akalain ganito kabilis. Pero isipin mo, ilang taon lang may bahay na tayo. May ipon. Baka makapagpatayo pa tayo ng maliit na tindahan. Alam ko. Pero, paano ako rito? Araw-araw kitang hindi makikita sa bahay. Lalo pat nasanay na akong nandito ka lagi. Tapos bigla ka mawawala. Para akong mabubuhay na kulang kalahati ng katawan ko eh. Sagot ni Mario at bakas ang lungkot sa kanyang tinig. Isipin mo na lang, panandalian ng lahat ng to. Hindi habang buhay. Kapag nakauwi ako, mas masaya na tayong dalawa. Ngumiti si Rosa, bagamat may luhang namumuo sa kanyang mga mata. Sa mga sumunod na araw, abala si Rosa sa pag-aayos ng kanyang gamit. Nakalabas ang isang lumang maleta na inutang pa nila kay Aling Marta. Inilalagay ng ilang damit, tsinelas, at mga gamit na kakailanganin niya sa unang buwan sa ibang bansa. Mahal, tingnan mo. Sambit ni Mario habang nag-aayos sa mga gamit si Rosa. Pumasok siyang silid ng madaling maliit na kahon. Ano yan? Ano pa? Para sa'yo. Isuot mo palagi. Para kahit malayo ka, kasama mo pa rin ako. Binuksan ni Mario ang kahon. Naandun ang isang maliit na locket na malarawan nilang dalawa nung bagong kasal pa lang sila. Salamat mahal. Ito ang pinakamalagang alahas na matatanggap ko. Pangako hindi ko to aalisin. Napaiyak naman si Rosa at agad niyakap ang asawa. Dumating ang araw na kailangang magpaalam ni Rosa. Nagtipon ng ilang kapitbahay sa kanilang bakuran. Si Aling Marta at ilang kabataang madalas makisuyo kay Rosa kapag kailangan ng tulong. O Rosa, pabaon namin to bago ka umalis para matikman muna bago kumunta sa malayo. Wika ni Aling Marta habang may dalang bilaon ng suman. Salamat po Aling Marta. Hahanap-hanapin ko po ang suman niyo sa abroad. Ay nako, huwag mong kalimutan ang mga kababata mo dito ha. Mario, bantayin mo yung asawa mo. Baka pag uwi niyan, maraming lalaki nang humahanga. Sambit ng isang kapitbahay ni Rosa, sabay tapik sa balikat ni Mario. Ay, wala po yan. Sigurado po kung ako lang mahal ito. Nakangiting sagot ni Mario, kaya natawa ang lahat. Ngunit sa likod ng tawanan ay naroon ang bigat ng nalalapit na pamamaalam. Kinagabihan,
Nakaupo sila ni Mario sa harap ng kanilang bahay. Tahimik na ang paligid. Tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Sa ibabaw ng mesa ay may 2 tasa ng kape. Mahal, parang kinakabahan ako. Excited din, pero mas nangingibabaw ang kaba. Huwag kang kabahan. Kaya mo yan. Matapang ka. Ako mas kinakabahan eh. Kasi mawawala ka na sa paningin ko. Mahal, Hmm, salamat ha. Sa lahat. Sa pagtanggap sa desisyon ko kahit mahirap. mahal kita, Rosa. Kung saan ka magiging masaya at kung saan makakabuti para sa atin, susuportahan kita. Pero pangako mo, babalik ka. Pangako uuwi ako. Para sa'yo. Para sa atin. Ngumiti si Rosa at hinawakan ng kamay ni Mario. Hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan ng dalawa. Maaga pa lang ay gising na sila. Nakaayos ang maleta ni Rosa at nakapambihis na siya ng maayos. Blouse at slacks, handa na para sa biyahe. Tahimik ang bahay habang nag-aalmusal sila. Hindi tulad ng dati na puno ng kwentuhan at tawanan. Ngayon ay parang may nakakabigkis ng kanilang mga dila. Habang naglalakad sila papunta sa terminal ng bus kung saan susunduin siya ng agency, sinabayan sila ng ilang kapitbahay. Rosa, ingat ka ha! Huwag kang makalingot sa mga taga rito. Sigaw ni Aling Marta. Oo, mag-iingat ako. Huwag po kayong mag-alala. Nang dumating na sila sa terminal, halos mabik ang puso ni Mario habang nakita ang bus na susundo kay Rosa. Mahal, eto na. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin. Pero gagawin ko. Kasi mahal kita. Sagot ni Mario at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ako rin, araw-araw kitang iisipin. Araw-araw akong mangarap na muli tayong magsama. Rosa, pangako mo, huwag kang magbabago. Kahit anong mangyari ako pa rin. Pangako. Matagal silang nagyakapan na parang ayaw nang bumitaw. Ngunit dumating ng oras at tinawag na ang pangalan ni Rosa. Binitaw ni Rosa si Mario at kinuha ang maleta. Ngunit bago siya sumakay, bumaling siya ulit at muling yumakap sa kanyang asawa. Maghihintay ako. Bulong ni Mario. Babalik ako. Sagot ni Rosa habang nakapikit. At agad siyang sumakay sa bus. Habang umaalis ito, kumakaway siya kay Mario at sa mga kapitbahay. Si Mario naman, nanatiling nakatayo. Pinagmamasa ng papalayong bus. Hawak pa rin ang locket na niregalo niya kay Rosa na para bang yun na lang koneksyon niya sa kanyang asawa. Rosa, kaya mo to. Bulong niya sa sarili habang pinipigil ang nanginginig na kamay. Ma'am Rosa, andito na po tayo. Kumpleto na po bang dokumento mo? Nang makapasok siya sa departure area, sinalubong siya ng staff ng agency. Opo. Sagot niya sabay abot ang envelope. Nanginginig ang boses niya, pero pilit niyang pinatatag ang kanyang sarili. Huwag po kayong kabahan. Lahat naman ng papeles niyo maayos eh. Relax lang po kayo. Habang nakaupo sa waiting area, nilabas ni Rosa ang cellphone niya at tinawagan si Mario. Hello, mahal? Rosa, mahal. Kamusta ka na dyan? Nakapasok ka na ba? Oo, nasa loob na ako. Malapit na kaming mag-boarding. Pero hindi ko mapigil ang kabahan eh. Normal lang yan. Isipin mo na lang na isang bagong simula to para sa ating dalawa. Pagbalik mo, ibang-iba ng buhay natin. Mario, pangako mo ulit sa akin ha. Maghihintay ka. Pangako. At pangako mo rin na babalik ka. Babalik ako. Ilang minuto ang lumipas, narinig ni Rosa ang announcement. No boarding for flight 752 bound for Dubai. Kaya kinabahan si Rosa. Tumayo siya at kinuha ang maleta. Habang naglalakad papunta sa gate, pakiramdam niya yung unti-unting lumalayo siya, hindi lang sa kanyang bayan, kundi sa kanyang buong mundo. Sa pila, may nakilala siyang kapwa pasahero. Isang babaeng nasa mid-30s, may dala ring malaking bag. First time mo rin, iha? Opo, medyo kabado po nga ako eh. Nako, normal lang yan. Ako rin, nanginginig nung una kong lipad. Pero isipin mo na lang, dun sa pupuntahan natin, nandyan ang pag-asa.
Ako nga pala si Lydia. Sagot ng babae at ngumiti. Ako naman si Rosa. Salamat po sa mga salita po ninyo. Nakakagaan ng loob. Nang nasa eroplano na sila, namangha si Rosa. Malalaking upuan, maraming ilaw, at may mga pasaherong abala sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Ang tunog ng seatbelt at ang amoy ng malamig na aircon ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Halo ng takot at pananabik. Please find your seat number, ma'am. Wika ng flight attendant. Ito po, 32B. Sagot ni Rosa. Agad naman siyang umupo sa tabi ng bintana. Maya-maya, umupo naman si Lydia sa katabing upuan. Buti magkatabi tayo. Hindi ka mag-isa. Oo nga. At least may kakilala naman ako. Maya-maya nagsalita ang piloto. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are now preparing for takeoff. Please fasten your seatbelts. Dahil nga kinabahan si Rosa, mahigpit niyang hinawakan ng lakit na binigay ni Mario. Pinikit niyang mga mata at nagdasal. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Nararamdaman niya ang pag-ikot ng eroplano sa runway. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya habang pabilis ang andar. Hanggang sa biglang umangat sila. Nang tuluyang nasa ere na sila, tumingin si Rosa sa bintana. Nakikita niya ang mga ilaw ng Manila na unti-unting lumiliit hanggang sa maglaho. Para siyang hinihiwa sa puso. Pagkatapos ng ilang minuto, lumapit sa kanyang isang flight attendant. Would you like something to drink, ma'am? Coffee? Juice? Juice na lang po. Habang iniinom ang juice, nakipagkwentuhan siya kay Lydia. Rosa, may pamilya ka na ba? Oo, may asawa ko. Naiwan siya sa Pilipinas. May anak kayo? Wala pa. Ganun talaga. Minsan kahit walang anak, sapat na yung asawa na nagmamahal. Pero mahirap malayo ha. Ako nga, may 2 anak sa probinsya Naiwan sa nanay ko. Ang hirap no? Para tayong hinihiwalay sa mga mahal natin. Para lang sa kinabukasan natin. Totoo. Pero isipin mo na lang, kung hindi tayo magsasakripisyo, paano sila? Kaya kapit lang tayo. Ani Lydia at ngumiti. Habang tahimik na nakatingin sa bintana, naalala ni Rosa ang huling yakap ni Mario. Ang init ng kanyang mga kamay at ang pangakong babalik siya at magkikita rin silang muli. Mahal, sana nandito ka. Sana sabay tayong lumilipad. Ani Rosa at pinisil niyang locket sa kanyang dibdib. Uy, ayos ka lang? Tanong ni Lydia dahil napansin niyang malungkot si Rosa. Oo, ayos lang ako. Namimiss ko lang siya agad. Sagot ni Rosa habang pinupunasan ng mga mata. Normal lang yan, huwag mong ikahiya. Lahat tayo dumadaan dyan. Maya-maya pa, inihain ang mga pagkain. Para kay Rosa, parang kakaibang karanasan yun para sa kanya. Parang nasa hotel pala tayo, no? Oo, pero masarap lang sa una. Pag palagi ka nang lilipad, magsasawa ka rin. Makalipas ang ilang oras, halos lahat ng pasahero ay natutulog na. Si Rosa naman ay nakatanaw para sa bintana. Sa ibaba, makikita ang dagat at ulap na parang mga bundok ng bulak. Parang panaginip. Ganun talaga sa unang lipad. Pero tandaan mo, Rosa, hindi lang panaginip mga mapangarap natin. Totoo to. Kaya kapit lang. Oo, kapit lang. Pagkaraan ng mahigit 8 oras, nagsalita ulit ang piloto. Ladies and gentlemen, we are now preparing for landing. Please fasten your seatbelts. Kaya kinabahan ulit si Rosa at hinawakan niya na ang kamay ni Lydia. Relax, mas madali ang landing kaysa take-off. Habang bumababa ang eroplano, naramdam niyang pag-uga. Pero imbis na matakot, pinilit niyang ngumiti. Ito nang simula. At sa wakas, dahan-dahang lumapag ang eroplano. Nang maramdaman niyang dumapi ang gulong sa lupa, napahinga ng malalim si Rosa. Salamat Diyos ko. Salamat. Bulong niya. Nagpalakpakan ng ibang pasahero at napangiti si Rosa. Sa kanyang puso, alam niyang isang bagong kabanata ng kanyang haharapin.
Pagbaba naman ni Rosa sa eroplano, ramdam pa rin niya ang halo-halong emosyon. Takot, pananabik, at pangungulila. Ngayon, opisyal ng araw niya sa bagong bansang kanyang pagtatrabahuan. Malamig ang simoy ng hangin, kakaiba sa klima ng Pilipinas. Habang nasa likod ng kotse ng ahensyang sumundo sa kanya, nakatingin siya sa malaking gusali at kasadang puno ng masasakyang hindi pamilyar sa kanya. Tahimik lamang siya sa biyahe. Mahigpit na niyayakap ang bag na naglalaman ng kanyang mga damit at ilang pasalubong na hindi pa niya alam kung kailan niya magagamit. Sa isip-isip niya, kakayanin mo to, Rosa. Para to kay Mario. At sa kinabukasan ninyo. Pagsapit nila sa isang malawak na gate, bumagang sasakyan. Binuksan ng driver ang makapal na bakal na pintuan at dumiretso sa garahe ng isang malaking bahay na may 3 palapag. Napalunok si Rosa. Ngayon lang siya nakakita ng ganong karangya. May mga ilaw na parang palasyo. May hardin na punong-puno ng rosas at lunti ang damo. Pagbukas ng pinto, isang lalaking matangkad at nakasuot ang simpleng pollet slacks ang bumungad. Maputi ang balat, matangos ang ilong at mukhang palaging abala. Pero ito ang amo niya, si Mr. Edward James Morgan. Good evening, sir. Mahina't medyo nanginginig na bati ni Rosa. Nginitian siya nito at kahit halatang pagod. Good evening, Rosa. Welcome to my home. I hope your flight was fine. Nagulat naman si Rosa dahil hindi siya sanay magsalita ng Ingles ng diretsyo. Pero pinilit pa rin niya. Yes, sir. Thank you. It was long but fine. Tugon niya habang nakayuko. Hanggang sa may sumingit pa na isang babae na halos kaedad din ni Rosa. Siya si Linda. Kapwa kasambahay, pero mas matagal na nagtatrabaho roon. Naku, wag kang kabahan, Rosa. Ako nga pala si Linda. Tutulungan kitang mag-adjust dito. Nakangiting sabi ni Linda. Nakagaanan ng loob ni Rosa na may kapwa pala siyang Pinay sa bahay na pagtatrabahuan niya. Rosa, I'm a very busy man. I work almost all day. But I expect to be this house to be well kept and peaceful. Linda knows the routine. She'll guide you. Sambit ni Edward at inayos pa ang necktie nito. Yes, sir. I'll do my best. Sagot ni Rosa at mahigpit na hawak ang kanyang bag. Maya-maya ay dinala siya ni Linda sa kanyang magiging kwarto. Maliit lamang yon kumpara sa lawak ng bahay. Ngunit kumpleto na. May kama, maliit na mesa at cabinet. Sa gilid ay may maliit na bintana na tanawang hardin. Dito ka matutulog at huwag kang mag-alala. Mabait si sir. Tahimik lang siya dahil lagi siyang busy sa company niya. Paliwanag ni Linda. Salamat, Linda. Ang laki ng bahay. Parang hindi ko kayang linisin mag-isa. Kaya nga nandito ako eh. Hati tayo sa gawain. Ako sa kusina at laundry. Ikaw sa sala at hardin. Minsan tulungan tayo sa mga biglang utos si sir. Buti na lang nandito ka. Akala ko kasi mag-isa ako eh. Kinabukasan, maaga silang nagising. 6:00 pa lang ng umaga, gising na si Linda at nakaghahanda ng almusal. Nakatayo naman si Rosa sa gilid. Pinagmamasdan ng maayos sa kusina na puno ng mga gamit na hindi niya alam kung paano gamitin. Halika, Rosa. Tulungan mo akong maghanda ng almusal. Ano bang gusto ni sir kainin sa umaga? Tanong ni Rosa habang inaayos ang pagkain. Simple lang siya. Bread, eggs, and coffee. Sometimes fruit. Huwag kang mag-alala. Matutuwa siya kung susubukan mo magluto. Gusto mo ako na magprito ng itlog? Sige. Ipakita mo kay sir na marunong ka. Sagot ni Linda at ngumiti. Habang pinapainit ng kawali, bumaba si Edward. Nakasuot ng maayos na suit. Hawak nito ang cellphone at may kausap sa telepono na mabilis at seryoso. Tumigil ito saglit nang makita si Rosa. Good morning, Rosa. Did you sleep well? Panimula ni Edward at ngumiti. Good morning, sir. Yes, I slept well. Nagulat na lang si Rosa pero agad siyang ngumiti. I see. Thank you for helping in the kitchen. Dagdag pa nito bago muling nagpatuloy sa pag-uusap sa telepono. Oh, ayan. Mukhang okay si sir sa'yo. Ani Linda at kumindat kay Rosa. Medyo kinabahan si Rosa
Pero naisip niyang, kaya ko to. Hindi ako pwedeng kabahan. Kailangan kong magpakitang gilas. Matapos silang kumain, pinakita ni Linda ang handi na siyang maging responsibilidad ni Rosa. Malaki ito, puno ng mga rosas, orchids, at ilang kakaibang halaman. Sir loves his garden. It must always look fresh. Twice a week, you water everything and always remove dry leaves. Paliwanag ni Linda. Naku, manunosbid ako sa'yo, Linda. Pero ang ganda. Parang ibang mundo. Pero baka mahirap alagaan. Ani Rosa habang napatingin sa paligid. Don't worry. You'll learn. And besides, Sir doesn't get angry easily. Just do your work well. Habang nagdidilig si Rosa, napansin niyang nakasilip si Edward sa bintana ng kanyang opisina. Nakatingin sa kanila. Agad itong umatras ang mahuli niya ng kamasid. Bakit kaya parang lagi siyang seryoso? May pamilya kaya siya? Bulong ni Rosa. Wala. He lives alone. Work is his life. Kaya nga tayo nandito to keep his house alive. Singit ni Linda, dahilan para magulat si Rosa. Pagsapit ng gabi, pagod na pagod si Rosa. Pero masaya siya na nakaraos siya sa unang araw ng malaking pagkakamali. Umupo siya sa kanyang kama at kinuhang maliit na notebook kung saan na isusulat niya ang kanyang mga nararamdaman. Mahal kong Mario, andito na ako. Ang laki ng bahay, mahal. Mabait ang amo ko. At may kasama din akong kasambahay na kababaeng din natin. Hindi ako nag-iisa. Sana proud ka sa akin. Lahat ng pagod ko para sa'yo at sa pangarap nating dalawa. Habang sinusulat yon, hindi niya alam na ang lalaking sinusulatan niya sa kanyang puso ay unti-unti nang nagtatago ng lihim sa Pilipinas. Isang lihim na sisira sa tiwala at pagmamahal na binubuhos niya ngayon. Sa kabilang bahagi ng bahay, tahimik na nagbubukas ang red wine si Edward. Nakaupo siya sa sala. Iniisip ang bigat ng trabaho at ang katahimikan ng kanyang buhay. Napatigil siya nang maisip ang bagong kasambahay. Sa isip niya, She looks hardworking and kind. Maybe having her around won't be so bad. Pagkatapos ng ilang araw na pagsasanay at pag-a-adjust sa bago niyang kapaligiran, nagdesisyon si Rosang ngayong gabi ay tatawag siya kay Mario. Ilang beses na kasi siyang nagpapadala ng mensahe ngunit puro mabilis at maikling sagot lang nakukuha niya mula rito. Busy sa trabaho, mahal. Ingat ka dyan. Lagi at laging ganon. Ngayon nakaayos ang kanyang gamit sa maliit na kwarto at natutunan na rin niya ang takbo ng trabaho kasama si Linda. Naisip niyang panahon na para marinig ang tinig ng kanyang asawa. Miss na miss niya na si Mario. Miss niya ng paraan ng pagkakwento nito, ang mabiro at ang gabing magkasama silang nanunood ng teleserye sa lumang TV nila. Hawak niyang maliit na cellphone at kinakabahan siya. Bakit hindi siya sumasagot? Baka busy lang ulit. Pero sa kabila ng takot, pinindot niya ang video call. Sa kabilang linya, ilang sandaling kulay itim lang ang screen. Tumibok ng mabilis ang puso ni Rosa hanggang sa connecting at unti-unting lumitaw ang mukha ni Mario. Medyo malabong camera pero sapat para makita niya ang ngiti nito. Rosa, mahal ko. Ay, salamat na matakatawag ka na. Masiglang bati ni Mario. Mahal, miss na kita. Ang tagal kitang gustong marinig. Napaiyak si Rosa agad. Aba, iyakin ka pa rin pala. Huwag kang umiyak. Baka mabasa ang cellphone mo. Biro ni Mario, pero halatang nagigilid din ang luha sa kanyang mga mata. Ewan ko sa'yo, ikaw kasi hindi man lang ako makakwento ng mahaba sa mga text mo. Lagi kang short reply. Kasi naman mahal, may trabaho din ako dito. Ang daming ginagawa. Pero ngayon, para lang sa yung oras ko. Kamusta ka dyan? Huminga ng malalim si Rosa at sinimula ng mahabang kwento. Alam mo, ang laki ng bahay ng amo ko. Para siyang palaso, 3 palapag, at may hardin pa na puno ng rosas at orchids. Akong inassign na mag-alaga roon. Talaga? Aba, bagay na bagay sa'yo. Rosa para sa rosas. Ay nako, hindi mo talaga ako binabago. Pero totoo,
Nakakapagod din. Pero hindi ko nararamdaman masyado kasi may kasama akong kasambahay din. Si Linda. Mabait siya. Siyang nagtuturo sa akin ng mga gawain dito. Buti naman may kasama ka dyan. Hindi ka nag-iisa. Kumusta naman yung amo mo? Si Sir Edward, tahimik lang siya. Mabait naman. Hindi lang madaldal. Laging busy sa trabaho niya eh. Pero alam mo Mario, ang daming gamit dito na first time ko lang makita. Yung kusina nila, parang hotel. Wow! Baka mas spoil ka na dyan ha? Huwag mong kakalimutan. Asawa mo ako. Ako lang dapat ang amo sa puso mo. Ikaw talaga, kahit kailan seloso ka, wala ka nang dapat magselos. Wala akong ibang iisipin dito kundi ikaw at ang mga pangarap nating dalawa. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Tinitigan ni Mario ang screen at halos idikit ang mukha niya para mas malinaw na makita si Rosa. Alam mo mahal, ang hirap pala nang wala ka dito. Uwi ako galing trabaho. Tahimik ang bahay. Wala na nag-aabang sa akin ng hapunan. Wala na yung lagi kong naririnig na tao mo sa gabi. Ganon din naman ako dito. Sa gabi kahit pagod ako, iniisip ko sana nandito ka para may kasabay ako magkwento. Pero kailangan kong tiisin Mario. Dahil ito lang paraan para matupad natin ang pangarap ng bahay at negosyo natin. Alam ko mahal. At proud ako sa'yo. Ang tapang mo. Sana nga mabilis ang 2 taon para makasama ulit kita. Sabi ni Mario sabay buntong hininga. Kakayaan natin to. At kahit malayo tayo, hawak mo pa rin ang puso ko. Mahal. Kailan ka kaya makakapagpadala? Hindi sa hinihingi ko agad ha. Pero may mga bills tayong naiwang babayaran eh. Ani Mario, dahil na napatigil si Rosa. Oo nga. Naisip ko na rin yan. Sabi ng ahensya, sa susunod na sweldo ko, pwede na ako mag-remit. Konting tiis muna ha. Sige. Kakayanin ko muna rito. Pero sana makapagpadala ka agad ha. Para hindi na ako nahihirapan. Napalunok si Rosa. Alam niyang totoong sinasabi ng asawa niya. Pero sa loob-loob niya, bakit para may halong reklamo? Hindi ba't para rin naman to sa atin? Upang mawala ang bigat ng usapan, biglang nagsalita si Mario. Naalala mo ba nung unang beses kitang niligawan sa plaza? Umuulan nun. Tapos sabi mo, ayoko ng lalaking hindi marunong magpayong. Kaya bumili agad ako ng payong kahit wala akong pera. Oo, naaalala ko pa yon. Tapos hindi mo pa nga alam gamitin eh. Ang dulo, tayong dalaw pa rin nabasa. Natatawang sagot naman ni Rosa. Tama. Pero tingnan mo. Kahit basa tayo noon ngayon naman pinipilit natin kayanan ang bagyo ng buhay natin. Ikaw talaga mahal. Laging may palusot. Pero salamat ha. Kahit malayo ka, napapangiti mo pa rin ako. Habang nagkukwentuhan sila, napansin ni Mario ang maliit na wall painting sa likod ni Rosa. Uy, ang ganda ng kwarto mo ah. Kanino galing ng painting? Sa amo ko. Nasa wall lang yan dumating ako dito eh. Bakit? Wala. Ang ganda lang. Swerte mo pala. Komportable ka dyan. Baka makalimutan mo na yung simpleng bahay natin dito ah. Mario, huwag mo nga sabihin yan. Kahit gaano kaganda dito, hindi nito kayang pantay ng buhay ko kasama ka. Ang mahalaga, may uuwi na kong ikaw. Sagot ni Rosa at biglang naging seryoso ang kanyang muka. Lumipas ang halos 2 oras na tawag, hindi nila namalayan ng oras dahil sa dami ng kwento at kulitan. Mahal, kailangan ko lang matulog. May trabaho pa ako bukas sa maaga eh. Pero salamat ha. Ang ganang loob ko ngayon. Salamat din mahal. Ingatan mo laging sarili mo. At sana huwag mong kalimutang mahalin ako kahit malayo tayong dalawa. Ay, hindi ko kaya yun. Kahit anong layo, ikaw lang ang laman ng puso ko. Mahal na mahal kita mahal. Mahal na mahal din kita Rosa. Huwag ka magalala. Darating din araw. Magkakasama ulit tayong dalawa. At bago tuluyang magpaalam, sabay muna silang nagbanggit ng good night. Pagkababa ng tawag, mahigpit na niyakap ni Rosa ang kanyang unan. Sa isip niya, buong tiwala niya kay Mario at sa kanilang mga pangarap. Ngunit sa kabilang dako,
Si Mario saglit na napatitig sa kanyang cellphone. Bumuntong hininga. Tumayo siya, kinuha ang jacket at lumabas ng bahay. Sa kanto naghihintay ang isang pamilyar na anino. Isang taong magiging dahilan ng mga luha at pagsubok sa hinaharap. Lumipas ang mga buwan mula nang dumating si Rosa sa abroad. Unti-unti niyang nakasanayan ng bagong kapaligiran sa trabaho at sa mga kasama niya. Sa simula'y mahirap lalo na't malayo siya sa pamilya at kay Mario. Pero malaking naitulong ng mga tawag at video chat nila na para bang kahit nasa malayo siya, ramdam pa rin ang presensya ng kanyang asawa. Ngunit habang tumatagal, may napapansin si Rosa. Kung dati, si Mario ang unang tatawag o magmemensahe. Ngayon, siya nang palaging nauuna. Kung dati, parang kulang isang araw na hindi sila magkausap. Ngayon ay may mapagkakataong 2 araw o higit pa bago makasagot si Mario. At kapag sumasagot man ito, tila laging nagmamadali. Palaging may dahilan. Pagod daw, abala sa trabaho o may inaasikaso. Isang gabi matapos ang mahabang araw ng trabaho, nakaupo si Rosa sa gilid ng kanyang kama. Hawak niya ang cellphone at paulit-ulit na chinecheck kung may mensahe si Mario. 9:00 na ng gabi, ngunit wala pa rin siyang natatanggap na reply. Bakit parang ang tagal niya nang hindi nagre-reply? Dati naman kahit nasa trabaho siya, nagagawa pa rin niyang mag-text. Bulong ni Rosa, kaya nagpa siya siyang mag-chat muli. Mahal, kamusta ka na? Na-receive mo na ba yung pinadala ko kahapon? Ingat ka lagi ha? Chat ni Rosa. At makalipas ang halos 30 minuto, dumating ang sagot ni Mario. Oo, salamat ha. Pasensya na. Busy lang talaga ako. Ang dami kong ginagawa rito. Ganun ba? Sige, naiintindihan ko. Pero miss na kita. Sana kahit saglit, mag-video call tayo. Oo, bukas na siguro mahal. Medyo pagod ako ngayon eh. Matutulog na rin ako. Napayuko si Rosa, hawak-hawak ang cellphone. Sa dibdib niya, may kumurot na pakiramdam. Hindi niya alam kung siya lang bang naging sensitibo o talagang may kakaibang pagbabago sa tono ng boses ni Mario. Lumipas ang mga araw at naging mas madalang na ang kanilang komunikasyon. Kung dati halos 2 oras silang mag-uusap sa gabi, ngayon ay 5 minuto na lang. Minsan wala pa. Isang araw ng linggo, nag-ipon ng lakas si Rosa para mag-video call. Maaga pa lang ay nagpadala na siya ng mensahe kay Mario. Mahal, day off ko ngayon. Gusto sana kitang makausap ng matagal. Miss na talaga kita. Ngunit halos 3 oras ang lumipas, wala pa rin sagot si Mario. Nang tumawag siya, hindi ito sumasagot. Bandang hapon, nakatanggap siya ng maikling mensahe. Pasensya na, nasa labas ako. May mga inaasikaso lang. Baka mamaya lang tayo mag-usap. Tanging sagot lang palagi ni Mario. Linggo ngayon na. At anong inaasikaso niya? Dati naman hindi siya lumalabas ng ganito. Bulong ni Rosa sa kanyang sarili. Gusto niyang magtanong ng diretso pero pinipigilan niya. Ayaw niyang isipin ni Mario nga nagdududa siya. Isang gabi hindi na nakatiis si Rosa. Tinawagan niya si Mario ng paulit-ulit hanggang sasagutin na rin ito. Hello, bakit bang kulit mo? Kanina pa ako binubugbog ng tawag mo ah. Pasensya na mahal. Nag-aalala lang kasi ako. Ang hirap na nga ng sitwasyon ko dito eh. Tapos ikaw parang lumalayo ka na sa akin. Ha? Ano ka ba naman? Di ako lumalayo. Busy lang talaga ako. Tsaka minsan pagod na pagod ako. Hindi mo naman siguro ako masisisi, di ba? Napabuntong hininga pang sagot ni Mario. Oo, naiintindihan ko naman. Pero Mario, kahit konting oras lang sana. Kahit 10 minutos isang araw lang. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin dito. Malayo sa'yo. Tapos parang wala na akong nararamdamang effort mula sa'yo. Sandaling natahimik si Mario bago sumagot. Rosa, huwag mo naman akong pag-isipan ng masama. Mahal na mahal kita. Kung sakali man na hindi ako lang nakakasagot, hindi ibig sabihin nun na wala na akong pakialam. Mahal din kita, Mario. Sana lang wag mong iparamdam na ako lang kumakapit sa relasyon nating dalawa. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, napaiyak si Rosa. Iramdam niyang may pader ng unti-unting nabubuo sa pagitan nila.
Samantala sa kabilang baryo ng Pilipinas, may mga nagsisimula ng makapansin sa kakaibang kilos ni Mario. Madalas daw itong nakita ng may kasamang babae, ngunit hindi pa malinaw kung sino ito. May ilang kapitbahay gustong iparting kay Rosa, pero natatakot silang baka chismis lamang at lalo pang magulo ang sitwasyon. Isang araw, nakatanggap si Rosa ng mensahe mula kay Aling Marta. Rosa, pasensya ka na kung nakikialam ako ha, pero gusto ko lang itanong, nasa abroad ka pa ba? Kasi may nakikita kaming babae na palaging kasama ni Mario. Nalaglag ang cellphone ni Rosa sa pagkabigla at agad itong dinampot at sumagot. Ha? Sigurado ka ba, Aling Marta? Baka naman pinsan lang ako kaibigan. Hindi ko rin alam, Iha. Kaya nga nagtanong ako sa'yo. Pero ilang beses na kasi. Naisip ko lang baka gusto mong malaman. Napahawak sa kanyang ulo si Rosa. Hindi niya alam kung dapat ba niyang paniwalaan yon o ituring lang na chismis. Ngunit sa loob-loob niya, kumakabog ang kanyang dibdib na para bang totoo ngang may tinatago si Mario. Makalipas ang ilang linggo, naging mas madalang pang komunikasyon ni Mario at Rosa. Kung dati masigla ang boss nito, ngayon ay malamig na at parang wala sa loob ang mga sagot. Mahal, namimiss na kita. Kamusta ka dyan? May pinadala ulit ako. Baka bukas dumating. Sige. Salamat. Ingat ka dyan. Iyon lang ba? Wala ka na bang ibang sasabihin sa akin? Ano ba mong gusto mong sabihin ko? Lagi naman kitang sinasabihan na mag-ingat Sagot ni Mario. At doon na napaluha si Rosa habang nakatingin sa screen ng kanyang cellphone. Ramdam niyang hindi na katulad ng dati ang lahat. Sa bawat pagdaan ng araw, lumalakas ang kutob ni Rosa ang may hindi sinasabi si Mario. Pero pinipilit niyang wag munang mag-conclude. Alam niyang marami ang mangyayari at ayaw niyang basta nilang husgahan ang kanyang asawa. Lumipas ang isang buwan mula nang huling nilang naging maayos sa komunikasyon. Sa panlabas, tila normal pa rin si Rosa. Nagtatrabaho, nakikipagbiruan kay Linda at patuloy na nagpapadala ng pera sa Pilipinas. Ngunit sa loob-loob niya, araw-araw siyang kinakain ng pangungulila tanong. Ano na kayang ginagawa ni Mario? Mahal pa ba niya ako gaya ng dati? Isang hapon abala siya sa paglilis sa mga kwarto. Katatapos niyang magpunas ng salamin nang biglang umilaw at umingay ang kanyang cellphone. Akala niya ay simpleng mensahe lang mula kay Mario. Pero nang tingnan niya, galing pa ito sa kanilang kapitbahay si Aling Nana. Nagulat siya nang makitang attachment. Isang litrato. Nanginginig ang kamay ni Rosa habang dinadaong ng larawan. At pagdilat ng kanyang mamata, halos gumuho ang mundo niya. Si Mario, nakaupo sa isang kainan at katabi niyang isang babae. Hindi lang basta kaibigan, kundi malinaw na malapit sa kanya. Nakayakap ito sa braso ni Mario habang nakangiti. At ang asawa niya, ang taong pinaghihirapan niyang mapadala ng pera, ay halatang masaya. Walang iniisip at walang bakas ang pagkabagapag. Rosa, pasensya na anak kung ako pang nagsabi ha. Pero ilang beses ko na silang nakikita. Hindi ko na matiis. Alam kong may karapatan kang malaman ng totoo. Nanlumos si Rosa. Napaupo siya sa gilid ng kama sa kwarto niya, pero wala doon si Linda. Nanginginig ang tuhod niya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi totoo to. Baka naman edited lang. Baka pinsan. Baka kaibigan. Paulit-ulit na bulong ng isip niya. Pero habang pinagmamasdan niyang litrato, hindi niya na kayang itanggi ang nakikita. Ang mga mata ni Mario, mata na minsang tumitingin lang sa kanya na may pagmamahal. Ngayon ay nakatuon na sa iba. Rosa, okay ka lang? Bungad na tanong ni Linda bago pumasok sa pintuan nang mapansin ang pamumutla ni Rosa. Oo, ayos lang. Medyo nahilo lang. Pero sa totoo lang, hindi niya na magawang magpatuloy sa kanyang trabaho. Pumasok siya ng banyo, sinara ang pinto at doon binuhos ng lahat ng sakit. Tahimik siyang umiyak. Takot na baka marinig ng iba. Sa bawat patak ng luha, naramdaman niyang parang dahan-dahang nababasag ang kanyang puso. Kinagabihan, hindi na nakapagnimpis si Rosa. Tinawagan niya si Mario
Halos mabaliw siya habang naghihintay ng sagot. Ilang ring pa bago sumagot ang kanyang asawa. Hello, mahal. Bakit parang galit ka? Mario, ano to? Sagot ni Rosa at may mabigat na boses at sananda ang litrato kay Mario. Ilang segundong lumipas bago muling nagsalita si Mario. Ah? Ano yan? Sino nagpadala sa inyo yan? Hindi na yan ang tanong, Mario. Ang tanong, totoo ba to? Ikaw ba to? At sino siya? Mahal, hindi mo na iintindihan. Kaibigan ko lang yan. May problema lang siya kaya sinamahan ko. Kaibigan? Ganyan bang itsura ng kaibigan ha, Mario? Nakayakap sa braso mo habang nakangiti ka pa? Ayaw mo bang habang nandyan ka, halos patayin kong sarili ko sa trabaho para mo padalan ka? Tapos ganyan ang palang kapalit mo? Rosa, please. Huwag ka muna magpadalos-dalos ng desisyon. Hindi mo alam ang buong kwento. Ano pa bang kwentong kailangan ko, Mario? Kitang-kita ko na. At ilang linggo na kitang naramdaman na lumalayo. Hindi lang pala ako nakiisip. Dahil totoo. Nanginginig ang kamay ni Rosa habang hawak ang cellphone. Ang sakit ng katotohanan ay parang punyal na paulit-ulit na tumatagos sa kanya. Mario, akala ko ako lang. Akala ko sapat ako. Pero pinili mong saktan ako sa pinakamalupit na paraan. Kung may respeto ka man sa akin, umamin ka na lang please. Huwag mo na akong gawing tanga. Pasensya ka na, Rosa. Sa apat na salitang yon, gumuho ang kanyang mundo. Hindi na kailangan yung paliwanag. Ang pag-amin ni Mario ay sapat na. Matapos yon, binaba ni Rosa ang tawag. Hindi niya na hinintay pang susunod na sasabihin ni Mario. Naramdam niyang matinding sakit at panghihina. Pero sa loob niya, may apoy na nagsisimulang sumiklap. Apoy ng galit, ng paghihiganti at ng muling pagtindig. Sa gabing yun hindi siya nakatulog. Tinitigan niyang litrato. Ang mga luha niya ay natuyo na sa kanyang pisngi. At sa kanyang puso, may namuong pangako. Hindi. Hindi ako mananatiling ganito. Hindi ako palaging luhaan. May araw din, Mario. May araw ka din. Ilang linggo matapos ang natanggap ng litrato mula kay Aling Marta, halos hindi na rin katulad si Rosa ng dati. Dati, palangitit masigla siya. Laging nauuna sa gawain. Pero ngayon, madalas siyang tulala, naputla, at mabilis maiyak kahit sa maliliit na bagay. Isang gabi, hindi niya na napigilan ang sarili. Humagulhol siya ng malakas habang nakaluhod sa sahig. Hawak ang litrato ni Mario, nakasama ang babae nito. Napahiga siya sa kama. Tinatakpan ng una ng kanyang mukha, pero kahit anong pigil niya, tuloy-tuloy pa rin ang pagdaloy ng kanyang luha. Hanggang sinarinig siya ni Linda, kaya kumatok sa pintuan. Rosa, are you okay? Naririnig kitang umiiyak. Okay lang ako. Namimiss ko lang ang bahay ko sa Pilipinas. Pero alam niyang hindi yun ang buong katotohanan. Pero hindi niya lang pinilit si Rosa at inintindi niya lang. Kinabukasan mabigat ang kanyang pakiramdam. Kinailangan niyang bumaba para magtrabaho. Nakasalubong niya si Edward. Rosa, you look tired. Haven't you been sleeping well? I'm okay, sir. May iniisip lang po ako. You don't need to carry the whole world on your shoulders. If something wrong, you can always talk to me. Sandaling natigilan si Rosa. Ramdam niyang sinseridad ng amo niya. At sa isang iglap, pumasok sa isip ng isang mapanganib na ideya. Isang ideya ng paghihiganti. Habang nag-iisa sa kusina, pinikit niyang mamata at huminga ng malalim. Kung nagawa ni Mario saktan ako, bakit hindi ko siya gantihan? Kung kaya niyang iparamdam sa akin na wala akong halaga, ipaparamdam ko sa kanya na hindi na siya mahalaga. At paano? Kay Sir Edward. Ani sa isip ni Rosa. Naramdaman niyang kakaibang panginginig sa katawan niya, hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa apoy ng galit na unti-unting nagiging lakas. Kinagabihan, inabutan niya si Edward sa sala habang nagbabasa ng mga papeles. Dala ng tsaa. Sir, kape niyo po. Pansin ko po kasi nagtatrabaho po kayo ng sobra. Thank you. You're always thoughtful. Napatingin si Edward sa kanya at ngumiti.
Huminga ng malalim si Rosa at pinili ang mga salitang bibitawan. Minsan kailangan nating tanggapin ang mga pangyayari sa buhay natin. What do you mean? Umupo siya sa gilid ng sofa ng dahan-dahan at parang sinasadya ang mga kilos. Ang ibig kong sabihin, minsan binibigyan natin ang buong buhay natin sa taong mahal natin, pero hindi pa din sapat. Dagdag ni Rosa at halata sa tinig niya ang lungkot. Tahimik lang si Edward. Tinitigan siya nito at parang sinusubukang basahin ang kanyang iniisip. Whoever made you feel that way, he doesn't deserve you. Siguro, pero ang sapat na paghihiganti ay ang ipakita kung anong nawala sa kanila. You're stronger than you think, Rosa. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, tumitig siya sa lamin. Ang mga mata niya namumugto sa iyak, pero sa likod nito, may kakaibang kislap. Isang kislap ng babaeng hindi na basta-bastang iiyak. Lumipas ang ilang buwan ang unti-unting pangaakit ng mga titig na matagal bago mabitawan, ng mga salitang may laman na hindi direktang binibigkas. At sa 3 buwang yun, malinaw na malinaw kay Rosa na si Edward ay hindi lamang amo. Isa na itong sandata. Isang gabi habang sabay sila nagkakape sa kusina, tumingin si Edward kay Rosa. Rosa, I don't know why, but I trust you. You've become important to me. Bungad ni Edward dahil na napangiti si Rosa. Nagpigil si Rosa ng ngiti. Sa loob niya, ato nang panahon mo para gamitin kita. Sa mga sumunod na linggo, nagkunwari siyang tila may bigat na hindi niya kayang buhatin. Lagi niyang binabanggit sa mga kwento kay Edward ang nakaraan sa Pilipinas, si Mario at ang pagdurusang dulot ng pagtataksil. Hanggang isang araw bigla siyang nagtanong kay Edward. Sir, pwede po ba akong magtanong? Anything. Papayag ka po bang samahan ako sa Pilipinas? May kailangan po kasi akong isettle. Nagtagal ang tahimikan. Tinitigan naman siya ni Edward na tila sinusuri ang kanyang mga mata. If it matters to you, then yes, I'll come. Di nagtagal ang 2 araw ay naitaktanan nila ang kanilang biyahe papuntang Pilipinas at si Linda ang naiwan sa bahay ni Edward. Hanggang sa paglapag nila sa paliparan, damagad ni Rosa ang bigat ng alaala. Ang mainit na hangin, ang amoy ng kalsada, ang ingay ng mga tricycle jeep, lahat yun ay parang pumutok na sugat na pilit ng tinakpan. Kasama si Edward, halatang umaakat ang atensyon ng presensya nito. Matangkad, maputi, elegante. Samantalang siya, simpleng bihis lang, pero kitang-kitang kumpiyansa sa paraan ng paglalakad. Pumunta sila diretso sa bayan kung saan nakatira si Mario at ang kabit nito. Habang nasa biyahe, kumakabog ang dibdib ni Rosa. At sa isang maliit na tindahan sa gilid ng baryo, naroon nga si Mario. Nakaupo ito sa bangko, pawisan, halatang pagod sa pagtatrabaho sa construction. Sa tabi niya naroon ang babae, ang kabit, na halatang buntis na. Rosa? Oo, Mario. Ako nga. Sagot ni Rosa at ngumiti ng malamig. Tumayo si Mario, halatang nahihiya sa ayos niya. Madungis, pawisan, nakasando at kupas na pantalon. Samantalang si Rosa ay maayos ang bihis. May kasama pang banyagang amo na halatang may kaya. Bakit ka dito? Para makita ka. At para makita mo ako. At para makita kung gaano ka kasaya. Kasama siya. Sagot ni Rosa sabay turo sa kabit nitong buntis. Napatungo ang babae at hawak-hawak pang tiyan. Pero naglakas din ito ng loob. Kung ano mang meron kami, wala kang karapatang guluhin kami. Iniwan ka na niya. Iniwan? Hindi. Niloko niya ako. Pinagtaksilan. At ngayon gusto ko lang ipakita sa inyo na hindi na akong babaeng iniwan niyo noon. Tingnan mo, Mario. Tingnan mo kung sinong kasama ko ngayon. Sigaw ni Rosa sabay tingin kay Edward. Is this the man? The one who hurt you? Tanong ni Edward sabay lapit at hinawakan sa bewang si Rosa. Hindi naman makatingin si Mario. Pawis na pawis siya halatang kinakabahan. Rosa, hindi mo na kailangan gawin to. Kung masaya ka sa banyaga mong amo, bakit ka pa bumalik dito? Bumalik ako kasi gusto kong makita mong hindi mo ako sinira.
Gusto kong makita mong hindi ako nananatiling luhaan habang ikaw, ayan, namumulubi kasamang kabit mo. At ano ngayon? Sa tingin mo magiging masaya ka dahil pinakita mo may bago ka ng kasama? Eh ano? Hindi pa rin magbabagong ginawa ko sa'yo. Hindi ko na kailangang baguhin ang ginawa mo. Ang gusto ko lang saktan ka gaya ng pananakit mo sa akin. At ngayon kitang-kita ko sa mga mata mo nagsasaktan ka. Rosa, tama na. Hindi ka ba natutong magpatawad? Patawad? Hindi lahat ng sugat tinatapal ng sorry. At hindi lahat ng babae basta nilang tatanggap ng kahit ano. Ako, pipiliin mong ipakita sa inyo na kaya kong bumangon. Kaya kong maging mas higit pa. At salamat ha, dahil kusa kong umalis sa bahay ko. Diyan ka na sa kabit mo. At baka bukas makalawa, asahan mo, may pipirmahan ka na para maging malayo na tayong dalawa. Habang paalis na sila Edward, hindi may iwasang mamasa ang mga mata ni Rosa. Oo, nagawa niya ipamukha kay Mario ang pagbabago niya. Pero sa kalooban niya, masakit pa rin. You were strong back there, but I saw the pain in your eyes. Maybe, pain is what keeps me strong. At sa paglalakad nila palayo, naramdam na nagsisimula pa ng laro. Ang paghihiganti niya, hindi pa tapos. Ilang linggo matapos ang pagbabalik ni Rosa sa Pilipinas, kumalat na sa maliit na bahay ng balitang bumalik siya at hindi basta-basta. Meron siyang kasamang banyagang amo na halatang mayaman at respetado. Ang bawat hakbang niya sa kasada ay sinusundan ng mga matang nagtataka, naiinggit at nagbubulong-bulungan. Samantalang si Margaret ang kabit nito ay lalong dumaranas ng hirap. Dahil buntis, hindi na nakakapaghanap buhay si Liza at si Mario naman ay halos hindi na makabayad ng upa. Ilang ulit ng muntik silang palayas sa inuupahan nilang maliit na barong-barong. Isang gabi habang umuulan at halos tumutulo ng bubong ng kanilang barong-barong, nag-usap sina Mario at ang kabit nito. Mario, wala na tayong makain. Ano ang gagawin natin? Buntis ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Ginagawa ko naman ng lahat. Araw-araw akong nasa trabaho. Pero kulang pa rin. Hindi ko alam kung bakit ganito. Baka ito na yung karma. Sa lahat ng ginawa natin kay Rosa. Ito na yun. Hindi nakasagot si Mario. Sa halip, tumingin siya sa labas kung saan bumubuhos ang ulan at doon niya naalalang malamlam na tingin ni Rosa nang huli silang magkaharap. Samantalang sa kabilang dako, si Rosa ay nasa piling ni Edward sa isang marangyang restaurant sa Manila. Nakasuot siya ng damit na hindi niya inakalang maisusot niya kailanman. Elegante, mamahalin at kaakit-akit. Habang kumakain sila, hindi mapigilang titigin siya ni Edward. Rosa, you look stunning tonight. Sambit ni Edward habang nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Thank you, sir. But remember, I'm still the same Rosa you hired to clean your house. No, you're not the same. You've changed. You're stronger, braver, and maybe more beautiful than ever. Napalunok si Rosa. Sa loob-loob niya, hindi pwede. Hindi ako pwedeng mahulog. Hindi nagamit ko lang siya para kay Mario. Para sa paghiganti. Pero sa bawat titig ni Edward, parang unti-unti siyang natutunaw. Kinagabihan habang magkasama silang naglalakad sa tabi ng baywalk, tumigil si Rosa at naglakas ng loob. Sir, kailangan mo sigurong malaman ang totoo. What? Nung una, akala mo siguro, dala lang ng trabaho kung bakit ako sumasama sa'yo. Pero to be honest, may iba akong dahilan. Sinadya akong dalhin ka rito para ipakita kay Mario na hindi ako babagsak. Ginamit kita, sir. Ginamit kita pero saktan siya. At matatanggap ko po kung magagalit po kayo sa akin. Pero habang tumatagal, hindi na po ako sigurado eh. Ang plano ko lang ipamukha kay Mario na hindi ako kawawa. Pero ikaw ang nagpakita sa akin na kaya kong maging higit pa. At hindi ko alam kung kailan magsimulang nagbago ang lahat. Pero ngayon, hindi na kita kayang tawaging gamit lang. Kasi mahal na kita. Rosa, do you even realize what you're saying? Kasi sa totoo lang, alam ko na ang plano mo sa simula pa lang. Pero, is this true? Do you love me? Yes, sir. At natatakot po ako.
kasi hindi ko po inaasahang mangyayari to. Then stop being afraid. Because if this is real, I'm here. Not as your boss, but as the man who also fell for you. Ani Edward at banay na hinawakan ng kanyang pisngi. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rosa ang tunay na init ng pagmamahal. Hindi dahil gusto niyang gumanti, kundi dahil natutunan niyang muling magmahal. Lumipas ang ilang buwan mula nang yakapin ni Rosa ang bagong buhay kasama si Edward. Hindi na siya yung dating babaeng laging umiiyak at laging nakakulong sa sakit ng nakaraan. Sa piling ng bagong taong nagmamahal sa kanya, natutunan niyang ngumiti ng totoo at maramdaman na buo siya bilang isang babae. Isang hapon habang nagpapahinga sa kanilang bagong bahay sa Manila, niyakap siya ni Edward mula sa likuran at hinalikan sa pisngi. Rosa, you're so perfect as you are. You are my home, and I will never let you go. Lumambot ang puso ni Rosa at napaiyak siya. Pero yun ay luha ng ligaya. Dinalaman din niya na kaya humanap ng iba si Mario dahil hindi nagkakanak si Rosa. Salamat, Edward. Sa piling mo, natutunan ko muli ang halaga ko. Hindi ko akalaing darating araw na maging ganito ako kasaya. Minsan iniisip ko, kung hindi ako iniwan ni Mario, hindi ko matatagpuan ang gantong uri ng pagmamahal. Sometimes, heartbreaks are blessings in disguise. Because if he didn't let you go, I would never have found you. Alam mo, kahit wala tayong anak, pakiramdam ko buo na ako dahil ikaw ang katuwang ko. And if someday we're blessed, that's wonderful. But if not, I promise, I'll still love you the same way. Because you, Rosa, are my forever. Hinawakan yung mukha ni Rosa at marahang hinalikan ito sa labi. Isang halik na puno ng pag-ibig, hindi ng pagkukunwari, hindi ng pansamantalang saya, kundi ng tunay na pangako. Pagkatapos, sabay silang natawa nang biglang tumulo ang luhan sa pisngi ni Rosa. Aba, bakit ako naiiyak? Akala ko ba tapos ang drama ko? It's not drama, my love. It's happiness overflowing. Niyakap niya si Rosa ng mahigpit at sa mabisig ni Edward, natagpuan ni Rosa ang tahanan na matagal niya nang hinahanap. At doon nagtatapos ang kwento ng isang babaeng minsan ay biktima ng isang pagtataksil, pero ngayon ay reyna ng kanyang sariling buhay. Sa halip na mamatay sa sugat ang nakaraan, natuto siyang magmahal muli. At sa piling ni Edward, natagpuan niya ang tunay na kaligayahan. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kaayong salamat!